Amen. Praise God. Napakaganda po ng awitin natin kanina, no? Especially yung chorus part, sabi doon sa Eagle's Wings, "Come live in me all my life." Talaga po bang yun ay nangyayari sa ating buhay? Does really Jesus lives in us? Diba? Kung hindi pa, dapat maging desire mo na talagang maranasan mo yung buhay ng Panginoong Jesus, na magkaroon ka talaga ng connection with the life of Jesus Christ. So the question is the life of Jesus Christ in you? Does Jesus really live in you? Kaya nga dapat maging prayer natin, Lord, come live in me all my life. Take over. Sabihin natin, take over. Diba? Nati-take over ba ni Jesus yung buhay natin? Or tayo pa rin na nagte-take over? No? So, we need to have our lives fully surrendered to the Lord. I'm just blessed with the message of that song. Amen. Anyways, let's all bow our heads. Let's pray. Dear God, Heavenly Father, salamat po sa umaga na ito. We are once again excited for your word. We invite the Holy Spirit to be with us. Samahan niyo po kami. Lord, katagpuin niyo po kami. Lord, meet the needs of our hearts. Kung may mga nakikita ka, Panginoon, na dapat i-correct sa aming buhay, mga bagay na kailangan ayusin sa amin, Lord, handa po kami magpaayos. Hayaan mong yung salita ay gumalaw, kumilos, mag-rebuke, mag-correct, magturo, at mag-ayos ng aming buhay. Lord, we don't just want a message. We want our lives to be changed forever. Salamat, Panginoon. To you all the glory, honor, praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sino po dito ang familiar sa TV series na The Walking Dead? Yeah, so yung mga young people, okay. Walking Dead, may mga nakakaalam sa mga matanda. Hindi nyo alam yun. Ano alam nyo? Batang Quiapo? Mga gano'n? No. Okay. Or ano ba mga palabas? Pero yung Walking Dead, actually, it's a TV series. Ito po ay patungkol sa mga zombie. Sino mga nakakaalam tungkol sa zombie? Tingnan mo yung katabi mo kung medyo may hawig. Okay, hindi naman. Okay, zombies. Kaya siya sinabing Walking Dead. Tama na. Alam ko medyo hawig yan, pero hindi yan. Buhay yan. Yung mga zombie, yung minsan, pag sinabing zombie kasi, kaya nga ang title nung palabas na yun ay Walking Dead, patay na sila pero naglalakad pa. Di ba? At yung iba, talagang wasak na yung katawan, bungo na lang pero naglalakad po. Gumaganon sila. So nauso yan ngayon. Uso ang mga, isa pa mga sumikat na, iba-iba klase ng zombie. May mga zombie na mabagal maglakad. Sa Train to Busan, tumatakbo yung mga zombie. So, ewan ko, baka talagang matindi yung, iba-iba, no? Dito sa mga, ewan ko, ano kaya itsura ng Pilipinong zombie? No? Pero, wala pa naman ako nakita so far na mukhang zombie meron, pero wala pa talagang zombie. Kasi, tawag doon, Walking Dead. So, sila ay mga patay, pero buhay, naglalakad. That's parang imposible kasi patay na yun eh. Sumikat yan dahil maraming, kasi ang pinaka-rule dyan lagi. Pag nakagat ka ng zombie, zombie ka na rin. Di ba? Parang gano'n yun eh. Tapos kaya dumadami yung mga zombie, namamatay sila, kasi magiging zombie, mabubuhay. Tapos mangangain uli sila ng tao, magiging zombie ulit. I'm startled at talagang ako ay natuwa nung naalala ko itong Walking Dead because hindi lang pala ito basta nangyayari sa pelikula. Alam niyo po ba sa Bible meron ding Walking Dead? Yun nga lang, hindi tao. At yun yung title ng message natin ngayon. Meron po sa Bible na tinatawag na The Walking Dead Church. Sabihin po natin, The Walking Dead Church. That's found in the book of Revelations. Now, there was a church in the book of Revelations kung saan tinawag siyang Walking Dead o Living Dead. A dead church. Paano natin nasabi yan? Ano ba meron dito sa Revelations? Now, we are looking at Revelations particularly in chapter 3. Mamaya titingnan po natin yan. At ito pong book po na ito ni Apostle John ay dito po nakakita siya nakatanggap po siya napakarami mga pangitain, mga visions. So ito pong vision ay nagsimula sa book of Revelation. It is the vision about Christ in His church.
Ito po ay vision patungkol sa yung mga first few chapters is about Christ and His church. Christ is speaking to His church. Sa madaling salita, yung mga sa unang chapter po makikita natin that Jesus Christ has a message. Meron po siyang mensahe para sa kanyang simbahan. Now sa Asia Minor, there were 7 churches na na-establish po doon. Basically, nung si Paul po ay nagsimula ng church at nagkaroon ng matinding revival sa Ephesus at naging strong church ang Ephesus, marami pa pong naabot ng gospel at na born again. By the way, ang Asia Minor ngayon ay ang modern Turkey. So dito sa lugar na to, sa bawat syudad, marami pong mga churches ang na-establish. Now, 7 of them are mentioned in the book of Revelations. At ito nangyari, 30 years had passed after founding the church. After na magsimula ang church, kumbaga 30 years later, nagkaroon ng vision si John at binigyan ng Panginoong Hesus si John ng mensahe patungkol sa mga churches na ito. Na itong mga churches na nabanggit po ay may kanya-kanyang mga personalities or character. Okay? So, sa panahon po nila, hindi po madali na talagang magpaka-Kristiyano compared po sa atin. It's really hard to preach the gospel during the time of John and the Christians nung first century. Kasi nung first century, that was the time that Christ has been rejected. Apostles had been killed. At ang final apostle na lang po, ang pinaka-patriarch na natitira po sa original 12 disciples ni Jesus ay walang iba kundi si John. At nasan si John? Nandun po siya sa isla. Siya po ay exiled. So the church was under persecution. At yung persecution po na yun, hindi po basta-basta. It was a fierce, cruel persecution. Kaya po, itong 7 churches na ito ay talaga nabuhay sa isang generation o era kung saan talagang punong-puno ng persecution at lumalala pa ang persecution sa mga Kristiyano. Now, the Lord Jesus recognizes the character of each church at may kanya-kanya silang issues, kaya sumulat siya ng letters sa mga churches na ito. Merong mga churches na nawala ang first love, merong mga churches na lukewarm, pero dito po sa specific church na pag-uusapan natin, yung tinawag nga nilang The Walking Dead Church. Sabihin natin, The Walking Dead Church. Ito po yung makikita natin sa chapter 3, verses 1 to 6. At ito po ay ang Church of Sardis. So we come to the church in Sardis. Ito po isang lugar. At nakakalungkot po ang mensahe ng Diyos sa simbahan sa Sardis. Wala pong ibang church doon. Nag-iisa lang po yun sa Sardis. Walang ibang church doon. Yun lang yun. So let me read to you Revelation chapter 3 verses 1 to 6. This is the message of Jesus Christ. Ang sabi niya po, to the angel or the messenger who will take this letter back to the church in Sardis, write, he who has the 7 spirits of God and the 7 stars says this, I know your deeds, that you have a name, that you are alive. So, ibang translation po, you have the appearance, you have the reputation that you are alive, but you are dead. Wake up and strengthen the things that remain, which are about to die. For I have not found your deeds completed or fulfilled in the sight of my God. So remember what you have received and heard, and keep it and repent. Therefore, if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come to you. But you have a few people in Sardis who have not soiled their garments, and they will walk with me in white, for they are worthy. He who overcomes will thus be clothed in white garments, and I will not erase his name from the book of life. And I will confess his name before my Father and before his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. So, Revelations, in the first few chapters, ito po ay patungkol sa mensahe ng Panginoong Hesus sa kanyang mga simbahan. Lahat po ng church, lahat ng tunay na simbahan ay pag-aari ng Panginoong Hesus. This does not belong to Bishop Ray. Hindi po ito pag-aari ng kung sinong pastor.
This is the church of Jesus Christ. And this is His message. Now, alamin natin dito po sa ating message, this preaching this morning, what is the message, what is Christ's message to His church? Ano nga ba yung kanyang mensahe? At isa po ito sa kanyang mensahe, His message to the church in Sardis. So it was a dead church. Sabi, meron lang siyang appearance. If you carefully look at the text, kung babasahin niyo po, meron lang siyang appearance na mukhang buhay. Alam niyo po, this is the worst possible thing na pwede mong sabihin sa isang simbahan. Yung simbahang patay. The church, by definition, according to Pastor John MacArthur, sabi niya po, the church by definition is to be alive. It is a place where God lives. It is a place where Christ lives. Dito ay itong simbahan ang lugar kung saan ang banal na spirito dapat ay buhay. Ang Panginoong Diyos ay buhay. Si Kristo dapat ay buhay. Ang simbahan ay binigyan ng Diyos ng buhay. At ang simbahan ay pagtitipon-tipon ng mga taong merong buhay na walang hanggan. So tayo po, kaya tayo nagtitipon-tipon dito because we have and we possess eternal life. But Sardis is not a living church. It's a dead church. The church is dead. At emphasis po ng dead dito, Pastor, what do you mean by dead? Ano ibig sabihin? Patay na yung mga tao doon? Zombie lahat na umaattend doon? Hindi. Ang tinutukoy po dito na death is spiritual death. Kagaya po na sinabi sa Matthew 21 verse 19. Ito po yung depiction ng Diyos sa Israel. Sabi niya, meron kayong, sige nga, sabi yan, meron kayong dahon pero walang bunga. Patay yung puno. Di ba? May dahon yung puno pero walang bunga, patay yun. Hindi naman kailangan putol ang puno para mamatay. Pag hindi na mumunga ang puno, patay. Yun ang Israel. Ganon din itong Sardis. They have the appearance of being alive, but they are dead. Pwede natin masabi na ang Sardis ang kabaliktaran ng church ng Smyrna. Kung nabasa niyo po sa Revelation kung ano meron sa church ng Smyrna, ang church ng Smyrna, sabi, ito ay unti-unting pinapatay, pero nanatili siyang buhay. Kumbaga nagtagumpay siya. Okay, pinapatay siya ng persecution, pinapatay siya ng matinding pagsubok, pinapatay siya ng napakaraming false doctrines, pero nanatili ang buhay nito. It lived. Kabaliktaran po sa Sardis. Bakit? Ang Sardis, mukhang buhay pero patay. A dead church, living a fake life. Peke yung buhay ng simbahan. Now remember, this is an actual place. Ito po ay actual congregation. Kung paano po ang church natin dito sa Kapalaran, ganito. Ang Sardis, meron din sila nito. It's a dead church. At sinabi din sa verse 2, na meron mga hindi pa patay pero malapit nang mamatay. Naghihingalo. So what does the Lord say to a dead church? What is a dead church? Ano ba literal meaning nitong dead church? A dead church literally has succumbed to the pressure, kumbaga, bumigay sa pressure ng mundo. Pinapasok niya ang mundo. Inadapt niya ang mundo, ang sistema ng mundo. Tinolerate niya ang sin sa loob ng simbahan. Walang disiplina. At lahat ng mga napapag-aralan na kasalanan, ginawa nila. Kumbaga lahat ng problema ng 6 churches, naging problema ng Sardis. Ang Ephesus na wala ang kanilang first love, ang Pergamum, they courted the world. Ang Thyatira, sabi po, they tolerated sin. Pero, pag pinagsama-sama mo, yung problema ng 6 na simbahan, ang magiging resulta ay yung Sardis. It's full of deadness.
there is no real life. Wala pong buhay. It's a dead church. Okay? Now, ang Panginoong Yesus po, nagpakilala siya dito. He identifies and introduces himself in a very interesting way. Sabi niya po, sa kanyang introduction, makikita natin, all throughout the book of Revelation, the Lord identifies himself as the one who has the 7 spirits of God and the 7 stars. Tingnan, balikan natin ng verse 1. To the angel of the church in Sardis write, he who has the 7 spirits of God and the 7 stars says this. Sabi, ito ang sinasabi na merong 7 spirito ng Diyos at 7 bituin. Now, what does that mean? Ang tinutukoy lang po dyan, basically, yung sinasabi dyan, it is Jesus. Jesus himself. Jesus possesses the 7-fold spirit. Okay? Pag sinabi po kasi nating 7, sa Hebrew po, ito po ay number of perfection or completeness. Ibig sabihin, kompleto, walang kulang. Kaya pag sinabing 7 spirits of God, yung katangian, yung buo at kompletong spirito ng Diyos na kay Jesus. He has the completeness of Jesus. At ano naman yung 7 stars? The 7 stars refer, sabi po dito, according sa isang commentary, okay, yung 7 stars are the ministers. The ministers of the church. These are pastors. Ibig sabihin, yung Holy Spirit ay na kay Jesus, ang mga pastor at mga leader din ng church ay pag-aari ni Jesus. Pastors and ministers of the church are possessed by Jesus. Kay Jesus po yan. So the author, ang nagsasabi daw po nito, ay yung merong Holy Spirit, ang nagbigay din ng Holy Spirit sa church, at ang nagbigay din ng pastor sa loob ng church. Paano malalaman kapag ang pastor bigay ni Jesus? Faithful. Pero pag ang pastor nagtotolerate ng sin, ang pastor gumagawa ng kasalanan, namumuhay sa kasalanan, hindi galing kay Jesus yun. So ano pong pinakamensahe sa atin ngayon? This is our big idea and we'll build on this message. Ito lang po yun. And mamaya, we will be looking at the rest of the scriptures and we will be building on this thought. So what is Jesus, or what does the Bible through the book of Revelation tells us? Don't just look alive. Instead, be alive by remaining in Christ. Kapatid, hindi sapat na mukha ka lang Christian. Hindi sapat na mukha ka lang buhay. Kailangan talagang buhay ka. I'm talking about your spiritual life. Kasi marami sa atin, pag tinatanong, Christian ka ba? Oh, Christian ako. Nag-church? Hindi nag-church. Buhay ba yon? May commitment ka ba sa Panginoong Hesus? Buhay ba yon? Baka mukha lang buhay. Baka walking dead ka din. Hindi po natin pwedeng pabayaan na mukhang buhay lang tayo. Dapat talaga may buhay ka. So ito po yung mabigat na mensahe. Napakasakit po nito. Because itong message po ng Panginoong Hesus sa Church of Sardis is actually a message of condemnation. It's a message of, bukod sa condemnation, there's also a message of command and a message of counsel and promise. So tingnan po natin, ang verse 1. Ito po yung opening letter ng mensahe ng Panginoon sa Sardis. And usually, kung babasahin niyo po yung ibang message ni Lord sa ibang mga churches, sa Pergamum, sa Thyatira, sa Ephesus, meron munang commendation. Lagi sinasabi ni Jesus, oh, alam ko yung pagod ninyo, at you are hardworking, I know na talagang nilayuan nyo ang masama. So, kinokomment ni Jesus, pinupuri ni Jesus, at sinasabi niya, maganda yung mga ginagawa nyo, nakikita ko yan. Sa mga naunang simbahan, makikita natin, meron munang commendation si Jesus. Kino-commend niya o sinasabi niya yung mga magagandang bagay na ginagawa ng simbahan. Pero dito sa mensahe niya po, imbis na commendation, condemnation. Wala pong commendation dito.
Let's look again. Sabi, I know your deeds. That you have a name. You have a reputation. That you are alive. But you are dead. At sabi ng verse 2, I have not found your deeds completed. Hindi kompleto. In the sight of my God. Another way to say this would be, hindi acceptable. Yung inyong pamumuhay, yung inyong gawa, hindi katanggap-tanggap sa akin. Incomplete. I know your deeds, you're dead. Your deeds are not acceptable because you're dead. First of all, we need to realize, ang Diyos po natin, omniscient. He's an omniscient God, meaning, He sees everything. Wala po nakakalampas kay Jesus. So, imposible magkamali si Jesus sa kanyang condemnation at judgment at pagtingin sa Church of Sardis. Sabi niya, this church is dead. This church is the world. Sobrang dumi ng simbahan na matay na ito. Sobrang dumi ng simbahan, hindi na siya mukhang simbahan, mukha ng mundo. Tuyun-tuyo, patay. Ito ay katulad ng ibang mga simbahan na dinideny ang Bible, dinideny si Christ, dinideny ang gospel. Those are dead churches. So you have a name that you are alive, but you are dead. At ang sinasabi na Ephesians chapter 2 verse 1, katulad din yan, paano ba namamatay ang isang Kristiyano? Ephesians chapter 2 verse 1, and you were dead in your trespasses and sins. You're dead because of sin. The church of Sardis is dead because the church is full of sin. Tinotolerate ang kasalanan. Colossians chapter 2 verse 13, you're dead in transgression and the uncircumcision of your flesh. So every time sinasabi po ang death, ibig sabihin po nun spiritually dead. This is a church full of unconverted people. Ibig sabihin, pag sinabi natin unconverted people, ito ay simbahan kung saan halos lahat hindi Kristiyano. It's a dead church. Mukha lang Kristiyano pero hindi Kristiyano. That's a dead church. These are churches kung saan marami pong uma-attend sa church pero hindi naniniwala sa Bible. Paano ko yung tanongin natin lahat dito? Sino dito naniniwala sa Bible? Taas kamay. Taas kamay po. Okay, yung iba? Okay. Paano natin malaman na naniniwala yung isang Kristiyano sa Bible? Sinusunod niya. That's a great challenge. Some people attend church, they don't believe the Bible because they don't obey the Bible. They don't believe the gospel. So this is a dead church. Nakakalungkot, no? At nakakagulat. Bakit? 30 years lang. Ilang years na ang Jomsi? 32. 32 years. Ito, 30 years later, after na magsimula ang simbahan nila, so, siguro they're celebrating 30 years ng kanilang anniversary. Biglang sinabihan sila ni Jesus, you're a dead church. At hindi po ito kagaya ng panahon natin ngayon kasi 2,000 years na nakalipas magmula nung nakita ng mga tao ang Panginoong Hesus dito sa mundo. Sila, first century pa lang. Ibig sabihin, napakalapit pa. Talagang buhay na buhay pa yung mga witnesses. Actually, yung natitirang disciple nga ni Jesus, buhay pa eh. At talagang siya yung makakapagsabi ng mga totoong nangyari, talagang makakapagbigay ng testimony at makakapagpatotoo na talagang ang Panginoong Hesus ay napako sa krus, namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit at pinadala ang banal na Espiritu. Kaya niya i-testify yun kasi eyewitness siya. Pero nakakagulat kasi, yung church na to 30 years later namatay. Ibig sabihin po, walang excuse. Kahit pa malapit ka o kilala mo yung pinakamagagaling na pastors o yung mga witnesses, magaling ang bishop ninyo, ang ministers ninyo, magagaling ang mga nagme-mentor sa inyo. No, that's not an excuse. Any church is in danger of dying kapag po ito hinaluan at naintanggel
sa mundo. Lahat ng simbahan ay pwedeng mamatay kapag tinotolerate ang kasalanan at iniiwan ang first love. You can tell a dead church, it's concerned with tradition. Mas concerned pa ito sa tradition, mas concerned pa siya sa flow ng program niya, mas concerned pa siya sa mga songs niya, mas concerned pa siya sa welfare, mas concerned pa siya sa dadami yung tao, dadami yung attendance, yung baka ma-offend yung tao pag ni-rebuke mo, mas concerned pa siya doon. Imbis na idisiplina ang mga tao sa kasalanan para sila ay maligtas, hindi, tinotolerate ang kasalanan sa loob kasi mas gusto nilang dumami ang uma-attend kaysa sa ma-offend ang mga tao at kumonti ang uma-attend. So naging compromising church. Tinotolerate ang sin. Hindi na pinoproclaim ang gospel. Takot nang sabihin sa tao na ang gospel ay patungkol sa tao na ang tao po ay mamamatay at kailangan parusahan sa impyerno. Ayaw na nating sabihin ngayon yan. Gusto natin sabihin, mahal ka ni Lord. Huwag mo sabihin na maimpyerno siya kasi baka matakot, baka ma-offend, baka masaktan, baka di na magpakita. Hindi. Kailangan malaman ng taong katotohanan dahil ang katotohanan na magpapalaya sa kanila. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi sila maimpyerno. Tako pagka yan, hindi tinanggap si Kristo, tsak maimpyerno yan. Kailangan maramdaman nila, maintindihan nila yung necessity na meron kang relasyon sa Panginoong Hesus. Ano pa? It doesn't uphold the Scripture. Hindi na pinapursue ang holiness. Baliwala ng holiness. Basta may grace. Okay lang kahit marami ka asawa. Okay lang kahit nagsisiping kayo, nagtatali kayo, di naman kayo mag-asawa. Okay lang yan. I-tolerate nyo, okay lang yan. May grace ang Lord. Mahal kayo ni Lord. That's a dead church. Ano ba ang pumapatay sa simbahan? Sin. Sin kills a church. False doctrine kills a church. Compromise kills the church. Yung kasalanan sa mga miyembro ng simbahan, yan ang pumapatay sa church. Hindi lang po yun. Yung kasalanan ng mga leader ng simbahan ang pumapatay din sa simbahan. Yung kasalanan ng pastor, kasalanan ng D-group leader, kasalanan ng lahat ng mga leader sa loob ng church. The sin of commission and the sin of omission. Yung mga kinocommit, yung mga ginagawa, kasalanan yun. May mga kasalanan din na pag hindi mo ginawa, kasalanan pa rin. Hindi ka nagpe-pray, kasalanan yon. Hindi ka nagbabasa ng Bible, kasalanan yon. Tawag doon, sin of omission. Little by little, unti-unti, ang kasalanan pumapatay. Kasi, una, tikim-tikim lang. Kaya nga may kanta, di ba? Nagsimula sa patikim-tikim. Oh, ano yung kasunod doon? Ano yung title ng kanta na yon? Laklak. O, kita mo naman yung title nun, di ba? Laklak. Kaya nga, kabilin-bilinan daw ng lola. Huwag uminom ng serbesa. O, may bilin yung lola. O, nakinig ba sa lola? Hindi. Nagsimula nga daw sa patikim-tikim. Ganon din ang kasalanan. Una, titikman mo lang yung kasalanan, pero bandang huli, magiging habit na yan. Una, tikim-tikim ka lang. Tingin-tingin lang, pero bandang huli, malululong ka na. Ano ba ginagawa ng kasalanan? Pinapatay niya at pinapatigas niya ang puso mo. Pinapatay din niya at tinutwist ang character mo. So, what happens? When accepting believers in the church and in positions of leadership grips the church by the neck and kills it. Ibig sabihin po, may kasalanan kahit pa mga leaders. Kapag po ang kasalanan tinotolerate sa loob ng simbahan, kahit pastor gumagawa ng kasalanan, walang repentance, walang pagsisisi, hindi na didisiplina, mismo yung mga tao sa loob ng simbahan ang sumasakal sa simbahan at pumapatay sa church. Mga kapatid, pag sinabi po nating dead church, hindi po ito picture ng isang simbahan na wala nang uma-attend, magre-resign na yung pastor, wala nang perang simbahan, kaya malapit na mamatay, yung building na benta na, yung wala na silang pagdarausan, wala silang facilities, wala silang activity, walang program. Hindi po. Ito pong church na tinutukoy dito, yun nga yung problema eh. Itong church na ito ay buhay na buhay by appearance.
ang daming umaattend, buhay na buhay yung program, ang daming mga leaders, ang daming mga pastor, talagang appearance, buhay. Mukhang buhay. Ang problema, dahil buhay din ang kasalanan sa loob, patay sila sa loob. Kasi buhay ang kasalanan sa loob ng simbahan. Kapatid, pag pinayagan natin mabuhay ang kasalanan sa loob ng church, yun din mismo ang papatay sa simbahan. Pag hindi dinidisiplina at tinotolerate ang kasalanan sa loob ng church, bakit tinotolerate ng pastor? Kasi yung pastor may kasalanan na rin eh. Ba't tinotolerate ng leader? Hindi niya masaway kasi siya rin eh. Alam niya, babalikan siya eh. Yung mga ganong klaseng simbahan, patay na yun. Hindi niya na masaway. Uy, masama yung ginagawa niyo ha. Bakit ganyan kayo? O ba't di kayo nagsusupport sa church? Wala kayong compassion, hindi kayo nag-offering, wala kayong heart, pero dami, hindi niyo na maganon. Bakit? Kasi yung mismong leader, hindi rin sumusuporta sa simbahan. Hindi na nagtatites, hindi na nag-offering. Pinapabayaan na lang ang church. Hindi na masaway kung namumuhay sa immorality yung kanyang dinidisciple. Bakit? Kasi siya immoral din eh. Hindi niya na masaway kung, uy, ba't di ka na nagde-devotion? Hindi niya na masabi yun kasi siya hindi rin nagde-devotion. Pumasok na po at buhay na po ang kasalanan at ang compromise sa loob ng church. So, how are we dealing with sin in our church? Dinidisiplina ba natin? Tinutulungan ba natin yung ating kapatid kapag nagkakasala siya? Sa church, hindi pwedeng tinotolerate ang kasalanan. Kaya nga mga kapatid, kapag kami nagkasala, di ba sabi ni Jesus sa Matthew 18:15, pag may nagkasala na kapatid mo sa pananampalataya, puntahan mo na kagad, sabihin mo mali yung ginagawa niya. At pag siya sumunod sa'yo, ibig sabihin, nagtagumpay ka. Anong ginagawa ng church? Imbis na pagsabihan, ichichismis. Ikukwento. Mas madali kasing magmarites kesa mag-confront. That's not how we deal with the church, with the sin in the church. Pag chinismis mo yan at hindi mo sinabi sa kanya yung mali niya, siniraan mo lang siya, hindi pareho na kayong nasa kasalanan. Paano mo maisasalba yung tao sa kasalanan? O bukod sa disiplina sa loob ng simbahan, paano mo dinidil ang personal mong kasalanan? Alam niyo, posible din po kasi na mangyari sa atin ang nangyari sa Sardis. They are a walking dead church. Dead because they tolerated sin. So stop tolerating sin. Huwag mong payagan ang kasalanan sa buhay mo. Yan ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Don't be a dead church. Don't be a fake Christian. Siguraduhin mo totoo talagang Kristiyano ka. Huwag yung peke lang, nagsimba ka lang. Hindi ganun. Hindi ganun ang Kristyanismo. Hindi ganun ang pagsunod kay Kristo. Na mukha lang tayong okay, pero totoo, patay naman talaga. Now, the second half of the verse, sa verse 2, sabi po ni Jesus, sinundan niya pa. Ito pong kanyang kasunod na sinabi after his condemnation. Sabi niya, "For I have not found your deeds completed." Hindi ko nakita o hindi na kumpleto. So not that the church was dead, not only that, but also yung kanyang mga ginagawa, yung kanyang deeds ay incomplete. Everybody say incomplete. Now, ano ba sinasabi ni James kapag incomplete? What does James say about the lack of deeds? Pag wala daw deeds, pag incomplete ang good works, incomplete maipakita ang magandang pamumuhay o maayos na pamumuhay, ano sinasabi ni James? Faith without action is what? Is dead. So kapag ang faith, hindi kompleto ang deeds, hindi nakikita sa buhay, incomplete, your faith is dead. So the church is dead. Yan ang sinasabi ni Jesus. Marami silang alam sa Bible, they got head knowledge of God, pero yung ikaw ay maraming alam sa Bible, hindi po yan assurance na meron kang tunay na pananampalataya. Maraming matalino sa Bible, pero hindi kilala ang Diyos.
Salvation is obtained through faith in the finished work of our Lord and Savior Jesus Christ. Faith in Him, kapag naintindihan natin ang grace ng Panginoon, yung totoong pananampalataya, yung pananampalataya mo sa Kanya, naunawaan mo yung grace mo, it moves you into action. Gumagalaw ka, gumagawa ka ng mabuti, humahayo ka, nangangaral ka ng mabuting balita, tumatrabaho ka. Inaayos mo yung buhay mo, inaalis mo yung kasalanan, nagpapalinis ka sa Diyos, inaayos mo yung relationship mo, hindi ka nananatili sa immoral lifestyle, sa mga wrong relationships, lumalayo ka dyan. In other words, the result of a true faith is good deeds. The lack of faith, dito po sa church ng Sardis, dahil kulang at patay yung kanilang pananampalataya, yun ang dahilan kung bakit incomplete yung kanilang deeds. Kaya po, they were rebuked for being dead. So don't just look alive. Be alive by remaining in Christ. Kumapit ka kay Kristo, pagkatiwala mo yung buhay mo kay Kristo. Kung wala si Kristo, walang buhay. So hindi lang po condemnation, there's also a message of command. Dito po sa Sardis, sabi po ng text natin, there were few people. As a whole, kabuuan, patay na sila. Yun nga lang, sabi dito, sa verse 2, wake up and strengthen the things that remain which are about to die. Ibig sabihin, may natitira pa. Palakasin nyo yung mga natitira. Sabi mo, may natira pa pala. Verse 3. Ano sabi ng verse 3? So remember what you have received and heard, and keep it and repent. So ito pong ibang mga miyembro sa church, some of them ay tinawag pong remnants. Sabi natin remnant. Ito yung mga natira. At ang sabi po dito, although yung buong simbahan patay na, may mga natira po, there are only few people, konti na lang ang hindi pa dinumihan ang kanilang damit. They will walk with me in white, for they're worthy. So these are few people, small number of people. So they have not defiled their garments. Itong mga few believers, ibig sabihin, sa loob ng patay na simbahan, sa kabila o sa gitna ng napakaraming mga unbelievers, alam niyo yun nakakalungkot, no? Ang daming members ng church, pero 80% unbeliever pala. Yun nakakalungkot. Na konti lang pala ang tunay. Posible pala yun. Na ang dami natin, pwede tayo mag-200 dito eh. Pero 10 lang ang totoong Christian. Pwede mangyari yun. Nangyari sa Sardis eh. Ang tanong na lang, nasaan ka dun? Ano ka ba sa tunay? O dun sa hindi tunay? Andun ka ba sa mga buhay? O nandun ka sa mga patay? Andun ka ba sa mga totoong mananampalataya? O nandun ka sa mga patay na mananampalataya? Take note, itong mga to, nag-church. So, hindi sapat na nag-church ka. Hindi masama mag-church, maganda yan. Pero siguraduhin mo, hindi ka lang nag-church, siguraduhin mo may buhay ka talaga kay Kristo. Paano mo mapapatunayan yun? Hindi mo dinudumihan ang damit mo. Pastor, lagi kasi ako kumakain ng mga inasal eh. Lagyan ng to. Hindi yun. Ang tinutukoy doon na damit is yung purity of life. Ibig sabihin, hindi mo dinudumihan yung buhay mo. Lumalayo ka. Di ba? Nakaputi ka. Punta ka sa binyagan. Siyempre, una mong titirahin muna sa mga pagkain. Lumpia-lumpia ka muna, di ba? Ayaw mo ng mga masabaw. Mamaya na yun kasi baka madumihan eh. May binyag, may program pa eh. Mamaya mo na babanatan yung adobo, yung menudo. Kasi kukulay yan eh, pag puti. Di ba? Iniingatan mo, nakaputi ako eh, baka madumihan. Di ba? Puti pa sa damit. Yung ating purity, yung kalinisan ng buhay natin, dapat, pag alam mo madudumihan ka, iiwas ka din. Amen? Pag alam mo, dudumi ako dito, lalayo ka na dyan. Ito yung dudumi ako dito sa pinapanood ko na to. Patayin ko na to. Yung usapan natin, parang dudumi tayo.
Alam niyo ba, pag dinudumihan nyo yung reputation, yung kapwa ninyo, sa pamamagitan ng panchichismis, dinudumihan nyo rin sarili nyo. Sabi ni Bishop, every time na nanchichismis ka at naninira ka ng kapwa, para kang dumura sa langit na sa'yo din naman babagsak yung dura mo. Pag dinudumihan mo yung buhay ng ibang tao, sinisira mo sila, sinisira mo rin sarili mo. So dapat iwas ka, huwag mong dudumihan yung damit mo. Yung sinabi po dito, they have not defiled their garments. The word defile is used to reference to dyeing or coloring something. Kumbaga, namamantsahan yun. Namamantsahan o nadudumihan, napopollute ang garments. Ang garments ay reference sa character ng isang tao. Kahit po ang mga pagan worshippers, yung mga sumasamba po sa mga pagan gods, kung babasahin niyo po ang history, ang mga pagans, according po dito sa isang commentary, pagans were to come and worship only when they had cleaned their clothes. Ang mga pagano po, hindi po yan sumasamba sa templo, sa pagan temple, kapag madumi-damit nila. Maglalaba muna yan. Kaya minsan na-adapt ng mga Kristiyano, hindi muna nag-church, naglalaba muna, no? Baka baka ginagaya yung mga pagans, no? Yung mga pagans ganun Hindi muna sila pumapasok sa templo kasi ayaw nila meron silang dirty clothes. Pero sa totoo lang po, ito pong nasa Bible, itong tinutukoy dito na they have defiled their clothes. It is a symbol of goodness. It is a symbol of a Christ-like character. Gusto nilang i-present ang kanilang sarili sa Diyos na malinis. Ibig sabihin, itong mga faithful, itong mga remnant, sinasabi ni Jesus, you have a few names even in Sardis who have not defiled their garments. Sorry, verse 4 pala. And they shall walk with me in white, for they are worthy. Sabi po na Isaiah 64 verse 6, all our righteousness is filthy rags. Lahat daw po ng ating sariling righteousness, yung self-righteousness mo, maruming basahan daw po sa Diyos yan. Anong righteousness yung tinutukoy dito? Paano ako magiging righteous? You need the righteousness of Christ. Yung effort mo lang na righteousness, marumi pa rin sa Diyos. Kailangan mo si Jesus para luminis. Lahat ng mga nagmamalinis, pero wala kay Jesus, madumi pa rin. Pero yung mga marumi, kahit di kayo magmalinis, pag na kay Kristo kayo, lilinis kayo. Lilinisin pa kayo. Papuputiin kayo. Kukusutan kayo. Ibababad kayo. Ano pa ba mga ginagawa dyan? Ha? Tapos babanlawan ka. O, di ba? Dadawin pa, pababangoyin pa, no? O. Pag di pa rin ginaya, paplantsahin ka pa. O, di ba? Ay, sasampay pala muna, tapos paplantsahin. Di ba? Lumilinis. Ano ibig sabihin nun? We Christians, true Christians, are covered by the righteousness of Christ. So these are believers. Ito yung command. Let's look at verse 2. Wake up. There are 5 commands dito po sa sinabi ni Jesus. Sabi niya una, wake up. Ano ibig sabihin nun? Assess your condition. Tingnan mo mabuti anong kalagayan mo. Look around you. Wake up. Be alert. Watch. Sa mga peking Kristiyano sa loob ng church, ito yung message ni Lord. Tingnan nyo mabuti sarili nyo kung tunay ba talaga o hindi. Kasi mahirap maabutan ka, tas di ka pala tunay. Pastor, paano ba malalaman? Hindi ka dapat bumabalik sa mga bagay na nagpapadumi sa'yo. Kung alam mo, dudumi ka dyan, lalayo ka. Yun ang totoong Kristiyano. Hindi mo tinotolerate ang sin. Hindi ka masaya pag nakakagawa ka ng kasalanan. Hindi ka dapat masaya kung nakakalusot ka kay pastor. Hindi ka dapat masaya kung nakalusot ka sa immorality mo o nakalusot ka sa ginawa mong karumihan o pagsisinungaling mo, panchichismis mo, paninira mo ng kapwa. Dapat, ang tunay na Kristiyano, hindi siya masaya kapag ka nakakapagtago siya ng kasalanan. The moment na tinago mong kasalanan, dapat maramdaman mo yung bigat ng kasalanan mo. Yan ang mga totoong believers. Kaya kung hindi pa,
Dapat malungkot ka man lang kung wala ka ng commitment sa Diyos. Wala ka ng commitment sa Diyos, masaya ka pa. Ang layo na ng puso mo sa Diyos, masaya ka pa. Gising. Tingnan mo sarili mo. Watch. Why? Let's look at verse 3. Ang sabi ng verse 3, if you don't watch, remember what you have received and heard and keep it and repent. Therefore, if you do not wake up, if you do not watch, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come to you. Tandaan po natin, babalik na po ang Panginoong Hesus. Babalik po siya. Sabi mo sa katabi mo, pabalik na siya. Umayos ka. Every time po, binabanggit dito ng Panginoong Hesus na siya po ay pabalik na. Para po sa mga believers, ito ay hindi nakakagulat, hindi ito nakakatakot sa mga believers. Kasi masaya tayo eh. Kukunin na tayo ni Jesus eh. Wala nang lungkot, wala nang problema. Yung utang mo, okay na yun, kahit di mo bayaran, pagka bumalik na si Jesus. Sino gusto nun? Amen? Amen, okay. Bayaran mo naman bago mag-rapture. Tinanong ka, di ka pa nagbabayad ng utang. Naantay ko mag-rapture eh. Ikaw pala yung naiwan kasi di ka nagbayad, di ba? Okay. So, sa mga believers, ito ay important event, talaga pinaghahandaan ito. Pero sa mga hindi sigurado sa kaligtasan, para daw itong pagdating ng isang magnanakaw na hindi mo alam kung kailan darating at nakakatakot. Ibig sabihin, sa mga totoong Kristiyano, wala kang dapat ikatakot sa pagbabalik ni Jesus. Hindi ka dapat matakot sa rapture. Ma-excite ka. Pero kung hindi ka pa sigurado, matakot ka. Gumising ka. Kasi hindi mo alam kung kailan yon. So, ang first command ay para po sa mga unbelievers sa loob ng church. Pastor, meron palang unbelievers sa loob ng church, mga kapatid. Oo po. Kaya nga po, sabi ni Paul Washer, I don't know kung si Paul Washer nagsabi, sabi ng, or kinote niya lang yata, sabi niya po, minsan, ang pinaka-greatest mission field for evangelism, mismo yung loob ng church. Bakit? Kasi yung unbelievers, hindi lang naman yung mga nasa labas sa simbahan eh. Ang dami ring unbelievers sa loob ng church. Nag-church, pero yung buhay unbeliever. Nire-reject ang salita ng Diyos. Kaya pinaka-the best mission field, yung mga kasama natin dito sa church. Oh, minsan yung sarili mo, tingnan mo, mabuti kung ligtas ka o hindi. So this is the first command to non-believers. Wake up before the judgment comes. Gising bago dumating si Kristo. The second is strengthen. Strengthen. Everybody say strengthen. Strengthen the things that remain which were about to die. Palakasin mo yung malapit ng mamatay. This would be to the believers. Rescue what remains. Rescue what is left. Ibig sabihin, may pag-asa pa. Kung may mga kaibigan ka, mga kapatid ka na hindi pa born again, may pag-asa pa. Kasi buhay pa tayo. Kung yung kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay, hindi pa talaga totoong Kristiyano, may pag-asa pa. Kung meron kang kaibigan na namumuhay pa sa kasalanan, pero umatin ng church, may pag-asa pa. I-rescue mo sila. Okay? There is still hope. Kung meron pang mga natitirang hindi pa patay ang spirito, kayo na mga natitirang buhay, i-rescue nyo. Doon pumapasok yung tinatawag nating revival. Kasi marami pong dead church. To the remaining believers, strengthen what is still alive and barely alive. Remember kung ano po inatanggap yung teaching. Remember all the messages, especially the gospel you receive from our Lord Jesus Christ. Hold it, panghawakan mo ito, and repent. Whenever repentance is near, whenever it is available, repent. To the dead, wake up. Watch and repent. At meron ding mga sleeping Christians. Ito mga sleeping Christians, ito po yung mga wala nang pakialam. Ito yung malapit na mamatay.
Yung patulog na, hindi sa preaching, okay lang matulog kayo sa preaching, walang problema yan. Ibig sabihin nun, talagang nagagamot ko ang insomnia nyo. So, hindi ako na-offend pag kami natutulog sa preaching ko. Baka merong insomnia yon at ngayon, kinailangan niya ng healing. Pinagaling na siya ni Lord. Amen! Amen. Okay? So, wag mo gisingin kasi kakatulog lang yan eh. Hindi nakatulog kagabi yan. Anyways, what do we mean by sleeping Christians? Ito yung mga malapit na rin mamatay. Ito yung mga nagtotolerate na ng sin din. Wala pa sila doon pero papunta na. Yung mga ganon. Pero yung mga faithful, manatiling matatag. Yan ang mensahe ng Diyos. Panghawakan ang kaligtasan binigay ng Panginoong Hesus. And be careful to advise and rescue those who are unbelievers in a dead church. Kung meron ding mga sleeping Christians sa loob ng church, gisingin. And ito yung pinakahuli. This is where we find the promise, the message of promise. So merong condemnation, merong message of condemnation, merong command, at meron ding promise. What's the promise? Sabi ng verse 5, He who overcomes. Ano ibig sabihin ng overcomes? Yung mga nagtagumpay. Na si John, ginamit niya po itong word na overcome sa kanyang mga letters. Sa kanyang mga letters, kahit po sa 1 John chapter 5 verse 5, ang sabi niya po doon, who is the one who overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God? Ibig sabihin, yung mga nagtagumpay, hindi po ito yung mga nagsikap, ha? Hindi niya sinabi dito, sino ba ang mga nagtagumpay? Ang mga nagtagumpay ay yung mga mababait. Hindi. Ang sinabi niya, who is the one who overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God. Yung mga nanampalataya kay Kristo, yun ang mga totoong nagtagumpay. Ibig sabihin, if you have entrusted your life and put your faith in Christ, guaranteed na ang tagumpay mo. Hindi mo na kailangan magduda. So to those who are believers, ito po yung promise ng Lord. Those who have overcome, the one who overcome, he's referring to someone who believes that Jesus is the Son of God. To those who are believers, those of you who already believe in Jesus Christ, you who wake up and repent, to those of you who overcome the world. Ang sabi po dyan, sa verse 5, Revelations 3:5, you will be clothed with white garments. Ano po ibig sabihin nun? Ito pong binanggit dito ni John na white garments. He's referring to garments of glory. Ibig sabihin, ito po yung glory ng Panginoon. Babalutan ka ng glory ni Lord. Yung mga Kristiyano, in the time na bumalik na po ang Panginoong Hesus, babalutan ka ng glory ng Diyos. Kaya hindi ka na magkakasala, hindi ka na ulit dudumi kasi nababalutan ka na ng glory ni Lord. Lahat ng mga Kristiyano, at dahil sila'y tunay na Kristiyano, nanatili silang tapat hanggang dulo, hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, pagharap nila sa Diyos, babalutan na sila ng glory ni Lord, kaya wala nang chance para makagawa ka ulit ng karumihan. Hindi ka na dudumi ulit. Glorified ka na. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. You will be clothed in white garments, the faithful garments of eternity, the eternal life. So, tingnan niyo po ito, no? Yung pinaka-tinatawag nating completion, yung pinaka-kaganapan ng kaligtasan natin. Kasi dito, nagkakasala ka pa eh. Pagdating mo sa langit, hindi ka na magkakasala. Kasi doon, matatanggap mo na ang complete eternal life. Which means there is no death, no sin, no separation from God forever, for eternity. Kasi eternal life na yun. At wala na rin yung sinful nature mo, wala na yung katawan mo na merong mga pagnanasa, wala na yung katawan mo na merong mga makasalanang pagnanasa. Wala na, pinalitan na yung katawan mo ng glorified body. Kaya wala nang chance na magkasala ka pa.
Kasi minsan may tanong dyan sa langit ba magkakasala pa tayo? Hindi na. Kasi eternal life na yun Wala nang pwedeng pumigil nun Buhay na walang hanggan na yun. Kasi pag nagkasala ka, mamamatay ka ulit. Ibig sabihin, wala ka pang eternal life kapag namatay ka. Ito pa maganda. After kang bihisan ng eternal faithful garments. Kung nagre-repent ka, totoong Christian ka. Pero kung masaya ka na nagkakasala ka, hindi ka pa totoong Christian. At ang tanong, hindi naman ang tanong kung nabura ba Ang tanong, in the first place, nasulat ba? Ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Lahat ng mga na-born again, lahat ng mga totoong naging Kristiyano, ito ang pangako ng Diyos sa inyong lahat. Kailanman, hindi mabubura ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. That's the promise. Lahat po ng mga cities, lahat ng mga syudad, meron pong pangalan ng mga nakatirayan. Ang tawag doon census, di ba? So meron silang record ng citizen nila. Sa panahon natin ngayon, meron pa rin yan. Nabubura lang yung pangalan kapag namatay. Either namatay. Sa iba, ewan ko lang kung totoo, minsan nabubura din kapag merong, tawag dyan, sa ibang lugar, binubura yung pangalan kapag nakagawa ng matinding krimen. Nawawala yung tinatawag na citizenship. Your name would be erased. Pero ito pong maganda, ang Diyos, lahat ng Kanya talaga, lahat ng mga totoong nakaranas ng spiritual birth, ay hindi na mabubura sa aklat ng buhay. You are overcomer. Put your trust in Christ. Believe in Christ, Jesus as the Son of God, and you will be eternally clothed with white garments. Dadamitan ka ng Diyos, at kahit pamamatay ka, hindi mabubura yung pangalan mo sa aklat ng buhay dahil may buhay na walang hanggan ka na. This is a promise, not a warning. Hindi sinasabi ni Jesus na possible mabura ang pangalan mo kahit na totoong Christian ka. Ang sinasabi dito ni Jesus, kung totoong Christian ka, never na mabubura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ang maganda lang nito, ito lang pinakasinasabi ng Diyos. Huwag mo isipin kung nakasulat ba, nabura ba, naku, baka apelido ko na lang, o baka hindi na kumpleto yung letra ng pangalan ko dyan. Unti-unti, binubura. O nagkasala ka, bawas ng letra. Hindi ganun. Okay? Ang tinutukoy po doon, ng Panginoong Hesus, ang sinasabi niya sa atin ngayon, siguraduhin mo lang totoo ka. Huwag ka lang mukhang buhay. Kasi kung mukhang buhay ka lang, baka wala pa talaga yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Kasi ang mga nakasulat lang sa aklat ng buhay ay yung mga buhay kay Kristo. Yung merong buhay na walang hanggan kay Kristo. At hindi lang po yan, ang ganda nito. Hindi lang basta naka-record ang pangalan mo at sabi dito ni Jesus, I will not erase His name from the book of life and I will confess His name before my Father and before His angels. I-announce ka pa. Bata ko yan. Atabs ko yan. Heavenly Father, atin to. Christian yan. Akin, tinanggap ako yan. Siya hindi to confident. Pag humarap siya sa Diyos, meron siyang ganong makikita na sasabihin ni Jesus sa kanya, akin yan. Akin yan. Yun, nasa likod. Akin yan. Yan. Akin yan. Ito. Akin din yan. Akin yan. Confident ka ba? Siguro kakabahan ka, no? Sa'yo ko. Natakot eh. Ito. Ako. Sa'yo ko. Akin yan. So do we have that assurance? Kasi ang ganda nito, no? I-announce ka, i-claim ka ni Jesus. Wow! Hindi to natutuwa at blessed dahil alam niya, pagdating niya sa langit, i-claim ka ni Jesus, akin to. Ang daming pinagdahanan nito. Ang daming mga ups and downs. Napariwara buhay niyan. Pero akin yan. Sinira ng dyablo buhay niyan, pero akin yan, inayos ko yan. Ang dami nagawang pagkakamali niyan.
Ang dami mga commitment niya na pinabayaan, pero akin yan. Amen? Isa po ito sa dapat ipagdiwang natin. At we have that assurance na pagdating natin sa langit, sasabihin ni Lord sa'yo, akin ka. Wala na makapaghihiwalay sa'yo at sa akin. Forever na tayo magkasama. Amen? Now, if you don't have that assurance, if you don't have that kind of confidence and security, today, you can make a decision na isurrender mo talaga ang buhay mo sa Panginoon. You can make a decision today, Lord. Nagkakamali pa rin ako pero Lord, alam ko kapag nasa iyo na ako, secured na ako. Alam, minsan bumabagsak ako, nadudumihan ako, pero Lord, alam ko pag nasa iyo ako, kahit nadudumihan ako, lilinisin mo ako. Make it be your prayer today. Lord, sabihin mo sa Panginoon, Lord, huwag niyo na po ako bitawan. Ang hirap ng buhay pag wala ka, Jesus. Lord, huwag mo na akong bitawan. Tago mo na ako sa iyo. Ang daming tukso. Ang daming persecution, ang daming problema. Baka pag ako lang, sumuko ako eh. Lord, hirap maglingkod, hirap magpastor, hirap maging Christian. Kung ako lang, itago mo ako sa iyo. Lord, i-claim mo ako. Sinusuko ko na yung buhay ko sa iyo. Brothers and sisters, you can make that decision today. Genuine faith in Christ means we receive all these promises. Eternal life, never to be removed. And to be confessed as Christ own before His Father. Sasabihin ng Panginoong Hesus sa Kanyang Ama, akin yan. Mga anghel, akin yan. Kung paano yung prodigal son, nung nakita niya yung anak niya, malayo palang excited siya. Sabi niya, anak ko to. Anak ko to, akin to. Lord, i-claim mo sila. Make them yours. Make them your sons and daughters. Lord, let them receive the assurance, the security that they belong to you. And as you said, Lord God, in your word, nothing can separate us from the love of God, neither sin, nor height, nor depth. Anumang bagay, walang bagay na pwedeng maghiwalay sa iyo as sa Diyos. Kapag claim ka ni Jesus at pinagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya, Kanya ka na forever. At hindi Kanya na pakakawalan. At itong mga pangako na ito, Panginoon, Lord, we want to receive this hope right now. I'm speaking, I'm declaring hope in the lives of these people. Some of them may be dead Christians. Some of them may be sleeping Christians. Some of them were remnant Christians. Lord, revive our church once again. Lord, muli mong buhayin ang mga patay na commitment. Muli mong buhayin ang mga patay na pag-ibig. Muli mong buhayin ang mga patay na paglilingkod. Lord, buhayin mo kami. So that one day, pag kami po'y humarap na sa'yo, kaya namin tumayo na merong kasiguraduhan, merong confidence na hindi mo kami itatakwil. Iwi-welcome mo kami. Hindi mo sasabihin na hindi mo kami kilala dahil gumagawa kami ng masasama at gumagawa kami ng kasalanan. Lord, alam namin, Panginoon, na kung pagkakatiwala namin ang buhay namin sa iyo at magsisisi kami sa aming kasalanan, tatalikuran namin ang mga karumihan. Ngayon, kaya namin tumayo sa harap mo at sabihin na pag nakaharap ka na namin, ang sasabihin mo sa amin, well done, my good and faithful servant. I am yours and you are mine. Thank you for the hope of eternal life. Thank you for the hope of eternal security that we are yours forever. Thank you, God,
that we will be clothed in white garments. Hindi na kami muling dudumi pa. Lord, masakit kapag nadudumihan kami. Lord, masakit kapag nagkakamali kami. Nagpapanggap lang kami minsan, pero Lord, hindi na namin kaya yung buhay na malayo sa'yo. We want to be yours. We want our lives to be yours. Come live in us. All the areas of our lives, i-take over niyo po ito. Sa'yo na po ang aming mga puso, aming isipan, ang aming buhay, aming buong pagkatao. We thank you, Jesus. We give you glory. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you.